Mga kaparokya, bago natin umpisahan ang ating online viewership ng dalawang bigating noontime show dito sa ating bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ating pag-usapan o balikan yung isa sa pinaka-controversial na ginawa ng Tape Incorporated sa legendary trio. Since wala naman na ang tahanang pinakamasaya o yung Tape Incorporated sa noontime show, ating sariwain muna yung unang araw nito after magpaalam ng TVJ sa dati nilang producer na Tape Incorporated. Natatandaan nyo pa ba yung opening ng Eat Bulaga under Tape Incorporated kung saan nagwawalis o may winawalis ang isang tao? Ito yung bagay na sobrang kinainisan ng milyong-milyong taga-subaybay ng Eat Bulaga at ng Tito Vic and Joey. Ito yung sa palagay ng marami ay kawalang respeto sa legendary trio, yung walang pakundangan sa ginagawa nila basta makabastos lamang. Sa totoo lang, di man aminin ng TVJ ay na-disrespect sila sa ginawa ng pamunuan ng Tape Incorporated. Kung ang karamihan, kabilang ako, ay nabastusan sa ginawa nila, paano pa kaya ang legendary trio at ang pamilya nito? Sumisimbolo din talaga sa ginagawa mo ang pag-uugali ng isang tao, tulad ng ginawa ng pamunuan ng dati nitong producer. Siguro will na dinigad yung nangyaring paghihiwalay ng dalawang panig. Lahat na ginawa ng TVJ ang pabor para sa Tape Incorporated, pero nanaig pa din ang mga kagustuhan nito na mapaalis ang TVJ indirectly. After 8 or 9 months ay nagpaalam na nga ang Tape Incorporated sa ere or yung tahanang pinakamasaya dahil sa di umano'y utang nito sa GMA Network. Ito ba talaga ang dahilan o may mas malalim pa dito? Siguro isa na din sa dahilan ay ang pagbaba ng ratings nito na simula nang magpalit sila ng titulo ay napanatili nila ang ratings nila sa ibabang pwesto. Ano pa ba ang pwedeng maging dahilan? Siguro para sa akin dahil na din puros kahihiyan na ang inabot ng Tape Incorporated sa ipinaglalaban nila ay nadadamay na din pati ang GMA Network. Matatandaang ilang beses binasura o natalo ang Tape Incorporated sa pinaglalaban nilang titulong Eat Bulaga kontra sa TVJ at laging pumapabor ito sa legendary trio. Paano mo ipaglalaban ang isang bagay na sa umpisa pa lang ay alam mong talo ka? Kung sa una pa lang ay pinakinggan nila ang hiling ng Tito Vic and Joey na paabutin sila ng 50 years ay hindi naaabot ang Tape Incorporated sa ganyang sitwasyon. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.1 million followers at sa It's Showtime na may 17 million followers. So as of 12:54 PM ang Eat Bulaga ay may 8.3k live viewers. Yan po. Sa monitor nakita po natin yung live viewers ng Eat Bulaga na 8.3k. Samantalang ang It's Showtime ay may 26,000 viewers. So click po natin para po makita po natin yung actual numbers ng live viewers ng dalawang noontime show. Para po sa Eat Bulaga sila ay may 12.3 thousand viewers, samantalang ang It's Showtime naman ay may 26,000 viewers. So ulitin po natin mga kaparokya as of 12:55 PM. Para po sa Eat Bulaga sila ay may 12,000 viewers, samantalang ang It's Showtime ay may 26,000 viewers. So makikita po natin dito pagdating sa kanilang Facebook Live, mas maraming nanonood sa Eat Showtime kaysa sa Eat Bulaga, pero hindi po natin masasabi na mababa lang po ang viewers ng Eat Bulaga dahil pag i-convert po natin sa percentage yan, malamang ay mas mataas ang percentage ng Eat Bulaga kaysa sa Eat Showtime. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel para po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.69 million subscribers. Samantalang sa It's Showtime, under naman yan sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may kasalukuyang 47.1 million subscribers.
Take note mga kaparokya, ang ABS-CBN Entertainment YouTube channel ay ang pinakamalaking YouTube channel di lang dito sa ating bansa kundi pati sa Southeast Asia. So tara, ating i-click ang live viewership ng dalawang TV network. Para po sa TV5 Philippines, sila ay may kasalukuyang 45,000. Ang It's Showtime naman ay may kasalukuyang 117,000 viewers. So ulitin po natin as of 12:56. So hindi po magkaparehas yung oras. Dito sa Eat Bulaga sila ay 12:56, ang It's Showtime ay 12:58. So sundin po natin yung 12:56 sa Eat Bulaga. So ulitin natin, para po sa TV5 sila ay may 45,000 viewers. Ang It's Showtime naman ay may 116,000 viewers. So dito sa TV network, obviously ang mas maraming nanonood ay sa ABS-CBN kaysa sa TV5. So mapunta naman po tayo sa YouTube channel, yung main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Bulaga na may kasalukuyang subscribers na 870,000. Ang It's Showtime naman under ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang 2.04 million subscribers. So as of 12:57, ang Eat Bulaga sila ay may kasalukuyang 64,000 viewers. Ang It's Showtime naman ay may 85,000 viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, para po sa Eat Bulaga sila ay may kasalukuyang 64,000 viewers. Ang It's Showtime naman po ay may 85,000 viewers. So bali dito makikita po natin mga kaparokya, pagdating sa main YouTube channel ay mas maraming nanonood ang It's Showtime kesa sa Eat Bulaga. Pero hindi ibig sabihin yan ay onti lang po ang nanonood sa Eat Bulaga, kasi pag kinonvert natin sa percentage yan ay mas mataas ang lalabas sa Eat Bulaga kesa sa Eat Showtime. Rating po natin 2 million po ang subscribers ng Eat Showtime at ang Eat Bulaga ay wala pang 1 million. Sinasabi nila ay depende po sa nanonood dyan. Para sa akin, advantage pa rin po ang maraming subscribers. So ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 123,000 viewers. Total na po yun, both Facebook Live at YouTube Live. Samantalang ang It's Showtime ay may total na 227,000 viewers. So yun po ang pagitan po nila sa live viewership ng dalawang noontime show ay 100,000 viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:59, at mamaya po magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership ng dalawang bigating noontime show dito sa ating bansa. Magpapaalam na po muna pansamantala. Thank you and God bless.